I hope you don't mind if I say that I love you. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Si Summer ay isang magaling na live seller sa Facebook. Lahat ng pwedeng pagkakakitaan ay binibinta niya. Pati na nga ang kanyang mamahaling mga kagamitan ay binibinta niya na rin. Ngunit nang dahil sa minor ng kanyang Gucci shoes ay biglang nagbago ang buhay ng dalaga sa loob lamang ng 2 araw. Kaya mga kaibigan, sabay po natin tunghayan ang kwento ng pag-ibig at kung paano binago ng binata ang buhay ng dalaga na tiyak mai-inspire kayo, pakikiligin, patatawanin at paiiyakin ng 2 bidang ito. Mula sa panulat po ng inyong lingkod na may pamagat na Minor 1,000 times 1,000 equals 1 million. Hello Marge, baka naman pwede mo akong tulungan mamaya sa aking live selling? Kasi masyadong maraming nagmamine kaagad sa aking mga binibinta. Hindi pa nga ako tapos magsalita. Excited na tawag ni Summer sa kaibigan na nasa kabilang kalye lamang. Nako, sana hindi masayang ang aking pagtulong sa'yo kung ikaw ang mamain, ano? Diyos mio naman Summer, 29 ka na? Mag2 taon ka na rin nagla-live selling. Halos maubos na nga yata, maibinta yung laman ng bahay mo. Ngunit ikaw, kailan ka kaya mabibinta? Pagbibiro ni Marge. Kung tutulong ka, maraming salamat. Hindi yung pinagdidiskatahan mo pa ako. Ikaw naman ang nagsabi na 29 pa lamang ako, hindi ba? So, ano naman ang mamadalian ko sa pag-aasawa? Huwag kang magalit ha. Ano ba ang incentive mo sa iyong pag-aasawa? Yung nangangamoy bawang ka? Sige. Pagtawanan mo ako, hindi mo kasi maintindihan ang saya na aking nadarama dahil hindi mo suot ang aking sapatos. Kunwang inis na tugon ni Marge. Basta, punta ka dito mamaya ha? Okay, bye-bye. Kinagabihan. Hello mga katwiti pie. Narito na naman ang inyong ate pie. Kamusta kayong lahat? Ayan, paaabutin po natin ng 1K ang viewers natin bago tayo mag-umpisang magpamain. Tandaan po ninyo na pakinggan nyo muna at kilatisin ng mabuti kung gusto nyo ba bago kayo magmain. Masayang panimula ni Summer. Maya-maya pa ay nakita niya na lampas 1,000 na ang kanyang mga manonood. Ayan na! Hello again mga katwiti pie! Kasama po natin ngayon ang aking napakaganda, napakabait at very supportive na kaibigan. At dahil marami na tayo, kaya mag-uumpisa na ang ating live selling. Simula natin dito sa isang napakagandang sapatos. Gucci po ito. Ayan, tama po ang inyong rinig. Gucci, mamahalin, 1 beses ko lamang po ito nagamit. Dahil mahal ko kayo, kaya ibibigay ko po ito sa inyo ng maluwag sa aking kalooban. Sige, umpisahan po natin ito sa halaga na 200 pesos. Opo, tama po ulit ang inyong narinig. Umpisahan po natin sa 200 pesos. Sige. Sino ang may nais nito? Sinasabi ko sa inyo na kahit saging lamang ang ating kinakain maghapon, kung nakagucci naman tayo ng sapatos, tiyak na iisipin nila ang ating kinakain ay ribeye na may sore eye. Ayan na.
Wow naman, 5K kaagad? Ha? Saan? Sandali lang po mga kaibigan, meron pong nag-mine sa halaga ng 100,000 pesos. Oh my gosh! Siya po ay si Mr. Masunorin. First time po, hindi pa man lang tayo nag-iinit. Binunggahan naman kaagad ni Kuya. Ay, Kuya! I'm sorry po, Mr. Masunorin. First time po kasi. First time po na hindi pa man lamang tayo nag-iinit. Binunggahan naman kaagad. Lalaki ba yan, si Marge? Legit ba? Masayang tanong ni Summer. Oo, sis. Legit. Nakita ko na ang kanyang profile, cuties. Kinikilig na tugon ni Marge. Hala sis. Sabi niya, tatawag daw siya sa messenger in 5 minutes. Nako, kita mo, sunod-sunod ang mine niya. Hala, mukhang seryoso talaga sis. Manghang sabi ni Marge. Hindi naman magkamayaw ang mga fans sa kaka-comment. Okay. Huminahon lamang po muna tayo guys ha. Lalaki po ang nagmay ng sapatos na ito for 100,000 pesos. Paano yan? Ipang babae ang sapatos na ito. Nako mga kaibigan, huminahon lamang po kayo. I-verify po muna natin itong ating miner ha. Medyo naluluka po ngayon ang inyong Ate Pay dahil sa totoo lang po, wala pa sa kalahati ng 100,000 pesos ang bili ko sa sapatos na ito. Nakakawindang naman itong si Mr. Masunorin. Ikaw naman, pwede namang may asawa siya o anak, hindi ba? Sabat ni Marge. Ay, oo nga pala mga kaibigan, bigla po akong nataranta sa 100,000 pesos. Ha? Sandali lamang mga kaibigan at may sinasabi po ang aking kaibigan na si Marge. Ano daw? Sige, basahin mo. Mando ni Summer sa kanyang kaibigan. Hala, pwede bang mamine ang seller? Ayon pa sa comment ng miner. Ay nako, hindi po binibinta ang seller kapatid. Maya pa ay inabot na kaagad ni Marge kay Summer ang cellphone at binasa naman kaagad ng dalaga ang mga comment. I'm dead serious. I can call you right now. Gusto kong ikaw mismo ang maghatid sa akin ng shoes na yan doon sa Batangas National High School. Doon mismo sa classroom kung saan tayo nagkakilala way back 2010. Pagkatapos basahin ni Summer ang comment ni Mr. Masunorin ay napasa po ang dalaga sa kanyang bibig. Hindi lubos maisip ng dalaga kung sino itong kanyang mysterious miner. Oo nga't doon siya nagtapos ng kanyang high school sa Batangas National High School. Ngunit hindi niya malaman kung saan bandang room at kung sino talaga si Mr. Masunorin. Bigla naman napansin ni Marge na puro tuksuhan na ang lumabas sa comment section kaya binasa niya ang mga ito. Hala, baka first love mo yan, Miss Summer. Oy, nako, sa kaka-live selling niyo po, pati tuloy kayo, ay nabinta na. Nako, sino kaya si miner, Miss Summer? Hindi kaya ex mo yan? Nako, Miss Summer, sa palagay ko matagal nang may lihim na pagtingin sa iyo yan. Nakakakilig naman, ngayon ka lang niya ulit natagpuan after 12 years. Ay, nako, sana all naman. Super kilig naman po talaga ito, Miss Summer. Sana po mag-live po kayo pag nakipagkita kayo kay miner para makita na rin namin kung sino talaga yung miner ninyo, Miss Summer. At para na rin po sa iyong safety. Ayon pa sa mga kinikilig na comment, ngunit may kasamang malasakit. Na basta ako, Miss Summer, sa palagay ko dati mong teacher yan na nagkagusto sa'yo noon. Kaso lang, hindi ka niya pwedeng ligawan. Tapos, noong nag-college ka, hindi ka na niya mahanap.
Grabe, ang swerte naman talaga. Imagine, umabot ng 12 years ang paghihintay niya sa'yo. Nagkatinginan ang magkaibigan sa kanilang mga nabasa. O sige mga kaibigan, total naman nakuha na ni Mr. Masunurin itong sapatos na ito, kaya dito na rin po muna natin tatapusin ang ating live selling, okay? Pasensya na po kayo kung isa lamang po ang ating ibibinta ngayong gabing ito. Maraming salamat po mga ka-Tweety-Pie. Abangan nyo na lamang po ulit ang ating susunod na live selling next week. Please, wag niyo po munang tapusin, Miss Summer, hanggang hindi magpapakilala si Mr. Masunurin. Baka po kaklase niyo yan na may gusto sa inyo, kaso ayaw muna ng mami niya. Masunurin po ang pangalan niya, hindi po ba? Ibig sabihin, sinusunod niya muna ang kanyang mami na kailangan niya munang magtapos ng kanyang pag-aaral at magtrabaho para po maipagmalaki sa inyo. Pahabol na mga komento ng mga fans ni Summer. Maraming salamat po talaga sa inyo mga ka-Tweety-Pie. Ito po ang inyong lingkod, pangsamantalang magpapaalam sa inyo. See you real soon. I love you all! Pagpapakyut na pagpapaalam ni Summer sa kanyang mga masugid na mga manunood. Iyon lamang at enough niya na ang kanyang live selling. Maya-maya pa ay binalingan at tinitigan ni Summer ang kanyang kaibigan na si Marge. Oh, bakit naman ganyan ka kumakatingin sa akin? Taas kilay na tanong ng kaibigan. Sino ba naman kasi yung Mr. Masunori na yun? Sa tagal natin nagla-live selling, tapos bigla siyang susulpot ngayon? Nako, hindi kaya mangluloko yan? Grabe naman kasi kung makamain, 100,000 pesos talaga, nakakaloka naman. Takang-taka na sabi ni Summer. Ay nako, antayin mo na lang kaya ano? Diba sabi niya, tatawag siya para malaman natin kung kailan at kung saan dadalhin niyang sapatos na yan. Sabi ni Marge. Nang laki ang mga mata ng dalawa noong biglang tumunog ang messenger ni Summer. Marge, ikaw na ang sumagot. Bulong ng dalaga. Hoy, bakit ako? Nang didilat ang mga mata na tanong ni Marge. Please. Pagpapaawa ni Summer, kaya walang nagawa si Marge kundi pagbigyan ulit ang pakiusap ng matalik niyang kaibigan. Yes, sino to? Malanding tugon ni Marge. Ako si Mr. Masunurin. Ayon pa sa tumatawag, na-excite bigla si Marge dahil sa sobrang ganda ng boses ni Mr. Masunurin, kaya binuksan nito ang speaker upang marinig nilang dalawa ni Summer ang sasabihin ng tumatawag. Malayo ang Batangas kung saan kayo nakatira, kaya dyan na lamang tayo magkita sa Mega Mall para na rin mapanatag ang inyong kalooban. Sabi ni Mr. Masunurin. Matanong ko lang, bakit Mr. Masunurin ang pangalan mo? Curious na tanong ni Marge. Mahabang istorya kung bakit Mr. Masunurin ang aking pangalan. Tugon ng tumawag. Okay, kailan mo gustong magkita? Mabilis na tanong ni Marge. In 3 hours sa Kuya J Restaurant. Tugon naman ni Mr. Masunurin. Napanganga ang magkaibigan. Maya-maya pa napamulagat ang mga mata ng dalawa nang muling magsalita si Mr. Masunurin. Okay na ba tayo sa oras at lugar ng ating pagkikita? Suminya si Summer na huwag ngunit umuo si Marge sabay turn off ng tawag. Hoy, bakit ka umuo? Sige, total, ikaw naman ang umuo kaya ikaw na lamang ang makipagkita sa kanya. Taas noo na sabi ni Summer. Talaga lang ha? Hoy, ikaw ha, lahat ng pakiusap mo sa akin,
Para akong alipin na sumusunod sa'yo ha. Kaya huwag kang umarte dyan kung ayaw mong mawalan ng mabait at magandang kaibigan. Kunwaring galit na wika ni Marge. Napa-make face naman si Summer. Sige na nga, tara, umpisahan na natin ayusin ang ating mga sarili para makarating tayo doon ng on time. Buti na lang talaga, maaga tayo nag-umpisa ng ating live sealing. So anyway, paano nga pala natin siya makikilala? Sang-ayon at tanong ni Summer. Ay nako kaibigan, ang laki talaga ng problema mo ano? Basta, punta na lamang tayo doon at siguraduhin natin na sa maraming tao tayo uupo. At hayaan natin na siya ang lumapit. Malamang naman yan, hindi ba? Kilala ka niya? Pang-aasar ni Marge. Noong marating ng dalawa ang restaurant ay mahigpit ang pagkakapit ni Summer sa braso ng kanyang kaibigan. Summer, pwede bang bitawan mo nga ako? Baka mamaya papagkamalan niyang magjowa tayo niyan eh. Wika ni Marge nang biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Hello ladies. Ayon pa sa familiar ang tinig, kaya sabay na palingon ang dalawang magkaibigan. Parang tumigil naman ang mundo ni Summer. Napanganga ito na nakatitig sa napakagwapo at sobrang kisig na ninalang na nakatayo sa kanilang harapan. Hoy, tumutulo na yung laway mo. Biglang nakabalik sa wisyo si Summer dahil sa bulong na iyon ni Marge. Napakapa pa ito sa kanyang bibig. Hi, how are you? Si Marge ang bumati at nagtanong sa lalaking kaharap. Hi, I'm Scott Veneracion. Nakangiting tugon ng lalaki. Napakunot naman ng noo si Marge. Scott Veneracion? Di ba, ikaw si Mr. Masonorin? Kaboses mo nga, kaya maniniwala na lang ako. Grabe, ang gwapo-gwapo mo pala. Napaiktad si Marge dahil sa kurot sa kanyang tagiliran na ginawa ni Summer. Scott, ako nga pala si Marge, I'm sure. Alam mo na ang pangalan nitong aking tamiming kaibigan. Muling kinurot ni Summer si Marge sa kanyang tagiliran. Oo, kilalang kilala ko yan si Summer, crush ng high school campus. Nakangiting tugon ni Scott. O ayan Scott, alam mo, kanina pa ako piniphysical abuse nitong aking kaibigan. Natawa si Scott sa tinura na iyon ni Marge. Napakunot ng noo si Summer at biglang may salita na lumabas sa kanyang bibig. Magkakilala ba tayo? Parang familiar kasi ang pangalan mo eh. Naging magkaklase ba tayo? Sunod-sunod na tanong ni Summer. Pwede bang pumasok na muna tayo sa loob? Nang makakain na tayo, medyo nagugutom na kasi ako eh. Ayon pa kay Scott. Ano to? Taya mo o kanya-kanya? Para lang malinaw, dahil hindi ako nang lilibre ng lalaki lalo na't hindi ko kakilala. Napangiti si Scott sa sinabing iyon ni Summer. Hoy babae, magpakabait ka nga, hindi mo ba nakikita ang kagandahang lalaki ni Scott? Baka ito na ang pagkakataon mong makapagjowa. Bulong ni Marge. Alam mo ikaw, kahit kailan, ang baduy-baduy mo talaga. Jowa ka ng jowa dyan. Malay mo nga, may asawa na yan at saka, huwag ka nga magtitiwala ka agad sa kagwapuhan ng lalaking yan. Bulong na tugon ni Summer. Ayan ang problema sa'yo, Summer. Wala kang tiwala sa kapwa mo. Usapan ng dalawa habang nakabuntot kay Scott. Sige, orderin niyo lahat ng gusto niyo. Ayon pa sa binata. Mr. Masonorin, hindi mo pa sinasagot ang aking katanungan ah. Taas ang kilay na lahad ni Summer. Ako ang taya. Eat all you can. Nakangising tugon ni Scott.
Oo nga naman, nag-mine nga yan ng 100,000. Ito pa kayang pagkain lamang ang hindi niya kayang bayaran? Pangdidilat ni Marge, kaya naupo na lamang itong si Summer. Sige nga, sabihin mo nga sa amin kung paano mong nakilala itong si Summer, gayong hindi ka naman niya natatandaan? Nakangiting sabi ni Marge. Ngumiti si Scott. Lumabas ang dalawang dimple nito sa magkabilang pisngi at kinilig ng husto si Marge noong makita ang mga magaganda at puputi nitong mga ngipin. Samantalang si Summer ay tahimik at palipat-lipat lamang ang kanyang mga mata sa dalawang kasama na masayang nagkukwentuhan. Biglang napaubo si Summer nang may nabanggit itong si Scott na para bang may lumiwanag sa kanyang isipan. Alam mo kasi dati, mahiyain ako sa aming klase. Patpatin at laging pinagdidiskitahan ng aming mga kaklase. Isang araw, narinig ni Summer ang aking sinabi habang nakikipag-usap ako sa aking sarili. Kinukuha kasi ako ng tiyahin ko noon papunta ng Canada para magkatrabaho. Taga-harvest ba ng apple? Kaso lang, wala akong pangkuha ng passport. Mura pa ang passport noon. Hoy! Alvin Scott Veneracion? Biglang sambit ng dalaga. Tumawa ng malakas si Scott. Biglang napatingin naman si Marge sa lakas ng boses ni Summer. Pati na nga ang kalapit nilang lamesa ay napalingon na rin sa lamesa na kinauupuan ng tatlo. Tumpak. Oo, ako nga yung binigyan mo ng 1,000 at ako nga si Alvin Scott Veneracion. Nakangiting tugon ni Scott. Nagtatakang napatingin naman si Marge sa kanyang kaibigang si Summer, ngunit hindi ito nakapagsalita. Oo Marge, noon pa man ay ganito na talaga kagalante si Summer. At hindi ako nag-atubiling tinanggap yung 1,000 na inabot niya sa akin dahil alam ko sa sarili ko na pagsusumikapan kong makapunta sa Canada tapos sisiguraduhin kong hindi lang 1,000 ang ibabalik ko sa kanya kundi lahat ng kikitain ko ay ibabalik ko talaga sa kanya pagdating ng panahon. Ang totoo niyan, inaalay ko talaga ang aking success kay Summer. Patuloy na nagsasalita si Scott. Pakiramdam tuloy ni Summer. Binaliwala ng binata ang kanyang excitement noong maalala niya ang kanyang long-lost friend. Bakit kayon ka lang nagparamdam? Pagsasalita muli ni Summer na may himig pagtatampo ang tinig. Kasi gusto ko bago ako marap sa'yo ay maipagmamalaki mo na ako. Napakunot ng noo si Marge sa takbo ng pananalita ng kasamang lalaki. Tika lang kayong dalawa dyan ha? Naguguluhan ako sa inyo. Gaano katagal na ba simula nung magkahiwalay kayo? Ibig bang sabihin Scott, hindi ka ganito kagwapo noon para makalimutan ni Summer yung pagmumukha mo? At bakit mo naman sinasabing bago ka haharap ulit kay Summer, dapat maipagmamalaki ka na niya? So, may something ba kayo noon? At ikinakahiya ka ba noon ng kaibigan kong ito? Aba, hindi naman ako na-inform na matapobre pala itong kaibigan kong ito ha? Curious na sabi ni Marge. Oo, sobrang pangit ako noon. Tulad nga ng sinabi ko kanina, napatpatin ako at ang itim-itim ko pa. Bumalik talaga ako dito sa Pilipinas para sa kanya. Seryosong lahad ni Scott, sabay sulyap kay Summer na nagpakilig kay Marge. Gaano na ba katagal na hindi kayo nagkita? Bakit kasi nag-alias ka pa ng Mr. Masunorin? Sumulyap ulit ang mapupungay na mga mata ni Scott kay Summer. Hindi naman siya nawala 1999 nang magkahiwalay kami ngunit hindi naman siya nawala sa aking isipan. 2006 ay nagbakasakali ako makita ko siya sa FB at nakita ko nga kaagad. Simula noon ay sinubaybayan ko na siya, pati love life niya. Laking tuwa ko kaya noong malaman kong single pa siya. Kaso lang, hindi pa ako ganun ka-stable that time, kaya nagsusumika pa ako ng husto.
Trabaho sa araw, aral sa gabi para umangat ang buhay. Napahanga si Marge sa kanyang narinig mula kay Scott, ngunit naalarma ito noong makitang lumuluha si Summer. Hoy, bakit ka naman umiiyak? Ano ba talaga ang real score sa inyong dalawa that time? Grabe, 1999 kayo nagkahiwalay tapos 2015 na ngayon. Grabe naman Scott, ang tibay mo naman, 16 years mong natiis itong kaibigan ko. Summer, iyan ba ang dahilan ng iyong pagluha? Nagtatakang tanong ni Marge, ngunit hindi sumagot si Summer at nagpatuloy lamang ito sa kanyang pagnguya at tila ba hindi niya malunok-lunok ang pagkaing nasa kanyang bunganga. Bumuntong hininga ng malalim si Scott. Sobrang bait ni Summer sa akin noon, sa katunayan nga, siya lang talaga ang pumapansin o nakikipag-usap sa akin. Minsan nga, nilalapitan niya ako kapag nakikita niya akong nakaupo sa puno mag-isa. Kaya nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Tumitig si Scott kay Summer at naramdaman ni Marge ang pagmamahal na kanyang nakikita sa mga mata ng binata. Maya-maya pa ay binalingan nito si Summer. O kaibigan, ano ba ang masasabi mo sa mga sinasabi ni Scott? Nakangising tanong ni Marge. Anong masasabi ko? Iwan ko. Iniwan niya ako nang walang paalam, hindi ba? At saka, hindi naman siya nangligaw sa akin noong mga panahong iyon eh. Inis na tugon ni Summer. Hindi niya talaga naramdaman yung pagkagusto ko sa kanya kasi naaawa lang siya sa akin nung mga panahong iyon eh. Dahil nga, walang may gustong makipagkaibigan sa akin. Natatawang lahad ni Scott. Hindi na napigil ni Summer ang kanyang mga luha sa katumayo ito. Mabilis ring nakatayo ang binata at niyakap kaagad si Summer. Bitiwan mo ko, nakakahiya sa mga tao dito. Protesta ng dalaga. Oo nga naman Scott, ayan pinagtitinginan na kayo. Baka mamaya may mag-video pa sa inyo yan, mag-viral pa kayo. Sige na, lumabas na lamang kayong dalawa at ako na ang bahalang magbaya dito. Susunod na lamang ako sa inyo. Sabat naman ni Marge. Magpatiuna na sanang humakbang si Summer, ngunit bigla itong napatigil sa kanyang paglalakad nang biglang hablot ni Scott ang kanyang kamay. Pilit hinihila ng dalaga ang kanyang kamay ngunit hinihigpitan lalo ni Scott ang kanyang pagkakahawak dito. Kaya magkahawak kamay ang dalawa habang papalabas sa Kuya J Restaurant. Samantalang si Marge nakapagdesisyon na hayaang makapag-usap sina Scott at Summer ng sarilinan. Kaya nakapagdesisyon ito na umuwi na lamang. Dali-dali niyang hinanap ang pangalan ni Mr. Masunurin sa Facebook at mabilis naman niyang nakita. Hoy Scott, ipagkakatiwala ko ang kaibigan ko sa iyo para mapag-usapan ninyo ang dapat ninyong pag-usapan. Huwag na huwag kang magkakamaling gawa ng masama yung kaibigan ko. Tandaan mong marami tayong pictures kanina ha? Uuwi na ako at ihatid mo na lamang siya ng maayos sa kanyang bahay. Napangiti si Scott nung mabasa ang message ni Marge na may halong pagbabanta. Kaya sinagot niya kaagad ito. Oo naman, makakaasa ka. Mahal ko ito, kaya iingatan ko ito na parang mamahaling crystal. Napangiti si Marge sa sagot ni Scott, kaya nagmamadali na itong umalis doon sa lugar na iyon. Pakiusap, Summer. Tama na yung pag-iyak mo, sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo, handa akong makinig kahit ano pa yan. Pakiusap ni Scott. Talaga, Alvin Scott Veneracion? 16 years kang hindi man lamang nagparamdam sa akin. Ano sa palagay mo ang naramdaman ko noong umalis ka? Hindi totoo na awa lamang ang naramdaman ko sa iyo noon. Gaya ng sinabi mo,
Inalapit ko ang sarili ko sa iyo dahil nakikita ko ang kaibahan ng pagkatao mo. Inintay ko na ligawan mo ako noong panahong iyon. Alam mo ba yun? Noong umalis ka, inasam ko na sana sulatan mo kagad ako, pero 2 years na walang Alvin na nagparamdam. Kaya naisip ko, baliwala lang pala talaga ako sa'yo. Ako lang pala ang nag-assume na pareho tayo ng naramdaman. Pilit na pinapakalma ng dalaga ang init ng kanyang damdamin. Summer, unang kita ko pa lamang sa'yo ay humanga na ako. Hindi lamang sa ganda mo kundi dahil sa walang masamang tinapay sa'yo. Pakiramdam ko nga noon kapag dumating ka, nagliliwanag kaagad ang buong classroom natin dahil sa dala mong ingay. Pinapasaya mo lahat, pati yung guro nating masungit ay napapatawa mo. Noon ngang lumapit ka sa akin, pakiramdam ko, napakaswerte ko ng tao sa dinami-rami ng kalalakihan nating kaklase, nating lalaki. Ako ang napili mong samahan tuwing tanghali. Nais kong sabihin sa'yo na mahal kita, kaso natatakot ako. Baka pagtawanan mo lamang ako. Nakakatakot dahil bukod sa mayaman kayo, nag-iisa kang anak at mahirap lamang ako. Kaya nga noong binigyan mo ako ng 1,000 pesos, kahit nahihiya ako, ay kinapalan ko talaga ang mukha kong tanggapin iyon dahil iniisip ko na para rin naman sa'yo ang gagawin ko. Hindi naman naging tayo noon ha, pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Oo, hindi ako nagparamdam tulad nga ng sinabi ko sa inyo ni Marge kanina. Nais ko talagang ayusin muna ang sarili at buhay ko bago ako ulit magpakita sa'yo. Mahabang paliwanag ni Scott. Talaga, Alvin? Paano kung may asawa na ako ngayon? Paano mo isasakatuparan ang pangarap mo para sa atin? Sana, sinabi mo para matulungan kita. Awang-awa ako sa sarili ko for 2 years sa pag-aantay sa'yo. Nawala na nga ako ng tiwala sa Panginoon that time dahil hindi naman nagkatotoo lahat ng mga panalangin ko. Kailang beses kaya ako naglakad ng paluhod sa Baclaran Church na ang tanging pagpaparamdam mo ang aking pinapanalangin. Nagsawa ako dahil hindi naman ako pinakikinggan ni Lord. Well, 3 klase naman ang maaaring kasagutan ni Lord. Una, oo kaagad yan. Pangalawa, hindi pwede. Pangatlo, mag-antay ka. At ang sagot ni Lord sa prayer mo through mag-antay ka. Maaaring hindi mo nga alam na dinala ka ni God doon sa mag-antay ka. Pero hindi ba? 3 beses kang nagka-boyfriend pero walang nagtagal. Dahil inilaan ka talaga ng Panginoon para sa akin. Nakangiting paliwanag ni Scott. Napatingin si Summer ng diretso sa pagmumukha ni Scott dahil sa sinabi ng binata. Paano mo naman nalaman na naka3 boyfriend ako? Biglang tanong ng dalaga. Sa daddy mo. Nakangiting tugon ng binata. Nang laki ang mga mata ni Summer sa narinig. Anong Oo, 3 years ago ay nakausap ko na ang daddy mo at ang totoo niyan magkasosyo kami sa rubber business niya. At nangako siya sa akin na hindi kanya papayagan mag-asawa sa ibang lalaki at hiniling ko talaga sa kanya na wag munang sabihin sa'yo ang lahat ng plano ko para sa atin dahil nais ko talagang paghandaan ang magiging buhay kasama ka at magiging mga anak natin. Pagputol ni Scott sa sasabihin pa sana ni Summer. Ano ba to? Nangliligaw ka na ba sa akin? Kinikilig na tanong ng dalaga. Napa-smile si Scott. Yes, 100% sana. Huwag mo akong pagtawanan o tanggihan.
Bakit ko naman tatanggihan yung 2 years kong nilalakaran ng paluhod sa simbahan ng Baklaran? Ngayon, naniniwala na talaga ako na love move in a mysterious ways talaga. Kunwaring nakasimangot na sabi ni Summer. Siya nga pala, ito yung check na kabayaran doon sa Gucci shoes mo. Wika ni Scott sabay abot ng check sa dalaga. Ay siya nga pala, asaan nga ba si Marge? Biglang pag-alaala ng dalaga sa kanyang kaibigan. Nag-message siya sa akin, uuwi na daw siya at pinagbantaan pa nga ako na iuwi daw talaga kita ng maayos sa inyo. Luka-lukang babaeng yun? Bakit siya nagtiwala kaagad sa'yo? Paano kung masama kang tao? Wow, grabe namang yung masamang tao ako sa gwapo kong ito. Bakit? Karamihan nga sa mga masasamang tao ay mga magaganda at gwapo ang mga itsura, ano? Kunwaring nakaismid na tugon ng dalaga. Magaling kumilatis ang kaibigan mo. Alam niyang kasing gwapo ng mukha ko ang aking kalooban. Oh, tanggapin mo na itong pangbayad ko. Paano ko naman tatanggapin yan? Iwala naman dito ang item. Okay lang yan, may tiwala naman ako sa'yo eh. Tugon ni Scott sabay kindat si Summer. Nang laki ang mga mata ni Summer noong makita kung magkano ang laman ng tseke. 1 million? Gulat na sambit ni Summer. Oo, 1,000 times 1,000. Nang dahil sa 1,000 mo, kaya narating at nakamit ko kung anong meron ako ngayon. At pag mag-asawa na tayo, lahat ng akin ay magiging iyo na rin. Total, ikaw naman ang dahilan kung bakit ako naging ako ngayon dahil sa iyo noon. Seryosong sabi ng binata. Ay, hindi ko matatanggap yan. Kunot noong wika ng dalaga. Kung hindi mo tatanggapin yan, ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Kunwaring nagtatampo ang tinig ng binata. Pag tinanggap ko yan, ibig sabihin, ipinagpalit ko ang pagmamahal ko sa'yo. Nakaismid naman na tugon ni Summer. Ganun ba? Sa palagay ko, hindi tayo matatapos ng bugtong-bugtungan nating ito kahit magdamag pa tayo dito. Dahil lahat ng sasabihin ko, may pangontra ka. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo, malalim na ang gabi. Sabi ni Scott sabay dampot ng kamay ng dalaga at hinila na ito patungo ng sasakyan. Pagbukas ni Summer ng pintuan ng kanyang kondo ay nagulat ito nang makita ang kaibigan na nakahiga sa sofa. Madam, bakit ngayon lamang po kayo nakauwi? Nakapamewang na tanong ni Marge. Hoy, ikaw bruha ka ha? Bakit mo ako iniwan sa lalaking iyon? Hindi ka man lamang nagpaalam sa akin ni hindi ka nga nag-isip. Paano kung masamang tao ang lalaking yun? Sunod-sunod na tanong ni Summer na may kasamang bulyaw. Kung makabruha ka naman dyan, pasalamat ka nga at binigyan ko kayo ng pagkakataon makapag-usap. Bakit parang hindi mo ngayon alam kung paano umandar itong aking radar? Alam kong mabuting tao si Scott at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang nag-aapoy niyang pagmamahal sa'yo. Kunwang inis na tugon ni Marge. Ipaano nga kung masama siyang tao tapos ginawa niya ako ng masama? Hindi ka nga ginawa ng masama, anong inireklamo mo dyan? Alam mo Marge, binigyan niya ako ng check para doon sana sa mine niyang Gucci shoes. Mabuti na lang ikaw ang may dala noon. Biglang kambyo ni Summer. Ay! Oo nga, sayang naman. Hindi mo tuloy nakuha ang 100k mo. Biglang nalungkot na tugon ni Marge.
Hindi yun eh. Inabutan niya ako ng check para bayad dyan kaso hindi ko tinanggap. Kung sa bagay, paano nga naman tatanggapin ang bayad kung wala naman ang binibinta mo? Sorry friend ha. Nanghihinayang nalahad ni Marge. Anong sorry ba dyan ang pinagsasabi mo? 1M kaya ang nakasulat sa check kaya hindi ko tinanggap. 1M? As in 1 million? Ganun ba siya kayaman? Halos lumawa ang mga eyeballs ng mga mata na tanong ni Marge. Sabi niya, 1,000 times 1,000 daw doon sa 1K na ibinigay ko sa kanya noon. Sabi niya, mahal niya raw ako. Ay, ang laki talaga ng problema natin, my friend. May 1 million ka na nga. Mahal ka pa niya? Ano? Huwag mong sabihin, pati pagmamahal niya tinanggihan mo. Malungkot na tanong ni Marge. Tumango naman si Summer sabay ngiwi ng kanyang mukha. Marge, dito ka na matulog ha, samahan mo ko. Dahil sa pagdamay mo at dahil sa'yo, nagkausap kami ng masinsina ni Alvin. Kaya, ibibigay ko na sa'yo itong bag na to. Tutal naman, matagal mo nang pinagnanasahan ito kaya, iyong-iyo na to. Sandali lang ha, kukuha lang ako ng isa pang bag para ilipat ko ang mga laman nito. Talaga? Finally, magkaka-channel bag na rin ako. Iba talaga pag mayroon kang mayaman at mabait na kaibigan kaya ipinamimigay lamang ang mamahaling kagamitan. Salamat mahal kong kaibigan. Pahabol na sabi ni Marge noong papasok na si Summer sa kanyang kwarto. Ilang saglit pa. Oh, ano yan? Ano bang meron dyan? Bakit parang natuklaw ka dyan ng ahas? Kunot noong tanong ni Marge. Marge! Bakit andito ito? Bakit andito ito sa bag ko? Paulit-ulit na sabi ni Summer. Biglang napabangon si Marge mula sa kanyang pagkakahiga sa sofa. Ano ba yung pinagtataka mo dyan? Anong meron sa bag mo? Yung check na inaabot niya sa akin kanina. Yung sinasabi kong 1 million. Bakit andito ito sa bag ko? Pinagpapawisan na tanong ni Summer sabay abot ng tseke sa kanyang kaibigan. Ay, hala, oo nga. Hala, pasikreto niyang inilagay ito sa bag mo? Wow, mayaman talaga ang mukong ha? Barya lang yata sa kanya ang 1 milyon. My gosh! Nang didilat na sabi ni Summer. Kinabukasan. Hoy, bakit andito sa bag ko ang 1 milyon mo? Message ni Summer kay Scott. Grabe, hoy talaga ang good morning mo sa akin. Tugon ni Scott with heart emoji. Saan ka nakatira at ihahatid ko itong pera mo? Sorry miss, no return, no exchange. Unless ikaw ang pang-exchange niyan. Reply ni Scott with wink emoji. Lumipas pa ang ilang oras na hindi na nag-reply si Summer sa mga messages ni Scott nang marinig ng dalaga ang kanyang intercom. Ma'am, meron pong delivery dito para sa inyo, sabi ni guard. Okay Ramon, paakyatin mo na lang. Tugon ng dalaga. Si Ramon ay matagal ng guard sa building na iyon kaya magkakilala ang dalawa, madalas pa nga nagbibiruan ang mga ito. Maya-maya lang ay may nag-doorbell na sa pintuan ni Summer. May mukhang galante tayong mangliligaw, mama. 3 magagarang bouquet of flowers itong pinadala. Baka naman pwedeng parinig kung ano ang nakalagay sa card na yan. Nakangiti na sabi ni Ramon. Aba, kung may marites, ano ka Ramon? Maritos? Sige na, salamat. Ipapaalam ko na lamang sa iyo mamaya kung ano ang nakasulat dito.
Berong tugon ng dalaga. Pagkasarado niya ng pintuan ay dali-dali niyang binuksan ang unang card. Thank you for last night. Ang totoo, hindi ako nakatulog. Mahal na mahal kita. Please be mine. Napataas ang isang kilay ng dalaga noong mabasa ang nakasulat sa card. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging Mrs. Veneracion ka. Ito naman ang nakasulat sa pangalawang card na nagpa-smile kay Summer. May tama pala sa utak itong taong ito. Paano ako magiging Mrs. Veneracion gayong hindi naman siya formal na nangligaw sa akin? Kinikilig na sambit ni Summer sabay amoy ng bulaklak. Love, be ready by 6 o'clock. Susunduin kita. Iyon naman ang nakasulat sa pangatlong card na pangising aso ang dalaga. Ibang-iba din talaga kung makamando. Bulong nito sa kanyang sarili nang biglang may nag-doorbell ulit sa kanyang pintuan. Kunot noong pinagbuksan ni Summer ang pintuan. Oh, Ra! Naputol ang sasabihin sana ni Summer noong nakita ang kanyang kaibigan na si Marge. Ang akala kasi ng dalaga ang guard na si Ramon ulit ang nag-doorbell. Oh Marge, may nakalimutan ka ba? Nagtatakang tanong nito sa kaibigan. Pinabalik ako dito ni Scott Maghanda daw tayo by 6, susunduin niya raw tayo. Napakunot ng noo si Summer. Tayo? Bakit? Saan daw niya tayo dadalhin? Nagtatakang tanong ng dalaga. Aba, iwan ko. Kayong dalawa ha? Nahihilo na ako sa inyo. Ibigay mo na nga lang sa akin yung 1 million check na nasa iyo nang hindi naman masayang ang oras ko. Kunwaring nakasimangot na sabi ni Marge. 200,000 yung bag na ibinigay ko sa iyo, kaya huwag ka nang magreklamo dyan. Tugon ni Summer. Wala pang 6:00 ng hapon ay tumunog na ang intercom ni Summer mula sa guard. Ma'am Summer, may bisita po kayo. Paakyatin ko po ba? Ano daw po ang pangalan? Scott po, boyfriend niyo raw. Nagkatinginan ang magkaibigan sa tinura na iyon ng guard. Sige, paakyatin mo na dito, Ramon. Si Marge ang sumagot. Wow ha, kagabi lang nagkadao palad ulit, tapos ngayon, naging mag-boyfriend na kaagad. At itinago mo pa talaga sa akin ha? Kaya ba ikaw ay binigyan ng 1 million? Nang didilat na wika ni Marge. Hoy broha ka, hindi kami mag-boyfriend. May sira talaga yata sa utak ang taong iyan Bakit ko naman tatanggapin ang 1 million na yan? Hindi ko nga ipinagbibili ang aking pag-ibig. Ano at... Hindi na natapos ang sasabihin pa sana ni Summer nang may biglang nag-doorbell sa kanilang pintuan. Isang napakagwapo at napakakisig ng isang Scott na nakatayo sa harapan ng pintuan na napagbuksan ni Summer. Tiningnan ng dalaga ang binata mula ulo hanggang talampakan, pabalik sa ulo hanggang sa noong nagtama ang kanilang mga mata. Wow, bakit naman ganyan kaayos ang suot mo? 3:00 pa lang Saan mo ba talaga kami dadalhin ni Marge? Hindi naman kami na-inform kung kailangan ba namin magsuot ng gown sa pagdadalhan mo sa amin. Bungad ni Summer. Hoy, papasukin mo nga muna iyang bisita mo bago pa malanta iyang dala niyang bulaklak. Sabat ni Marge na nasa likuran ni Summer, kaya napadako ang mga mata ng dalaga sa bulaklak na hawak-hawak ni Scott. Si Marge na ang bumuka ng pintuan ng malawak upang makapasok si Scott. Wow, grabe. Sobrang bango naman ng boyfriend mo, Summer. Pang-aasar ni Marge sa kanyang kaibigan. Salamat, Marge ha.
Kaya kita pinabalik dito kasi may kutob akong hindi ako papapasokin ni Summer. Bakit nga ba ang aga mo? Di ba sabi mo 6 p.m. pa? Nagtatakang tanong ni Marge. Naninigurado lang. Nais kong makaalis tayo dito ng alas 6 kaya inagahan ko na. Para makasigurado akong makapag-ready kayo ng sakto alas 6. Napakunot ng noo ang magkaibigan sa tinuran na iyon ni Scott. Hanggang ngayon, misteryoso ka pa rin dahil tahimik ka dati. Niwala ka ngang sinabing may gusto ka sa akin. Tapos, kagabi, nilagay mo yung cheque mong 1 million sa bag ko. Speaking of check, sandali lang, kukunin ko lang ibabalik ko yun sa'yo. Akma ng hahakbang si Summer nang magsalita si Scott. Huwag ka nang mag-abala na ibalik sa akin yun. Dadagdagan ko pa yun eh. Napaangat ng isang kilay si Marge sa kanyang narinig. Alam mo Scott, sabi ko nga sa lukalukang kaibigan kong ito na kung ayaw niya sa 1 million mo na yan, ibigay niya na lamang sa akin. Hinding-hindi ko tatanggihan. Sabat naman ni Marge. 1 oras na ang lumipas at kung saan-saan na nga nakarating ang kwentuhan nina Marge at Scott. Mas madalas ay tahimik at nakikinig lamang si Summer sa dalawang kasama. Alas 5 ng hapon nang iwan ng magkaibigan si Scott sa sala upang maghanda ng kanilang mga sarili para sa lakad kung saan man sila dadalhin ng binata. Maya-maya pa napanganga si Scott nang lumabas si Summer ng kwarto kasama ang kaibigan na si Marge. Ay, ano yan? Nakakita ka ba ng anghel na bumaba mula himpapawid? Kung makanganga ka kasi dyan eh. Nakangising pang-aasar ni Marge kay Scott. Medyo pinamulahan ng mukha ang binata na tila ba napahiya sa tinura na iyon ni Marge. Oo, ibang klase kasi ang ganda ng babaeng pinakamamahal ko. Seryosong tugon ni Scott. Si Summer naman ang pinamulahan ng mga pisngi. Asus! Ay! Natapakan ko po ang hair mo kapatid. Grabe, biglang humaba. Grabe, hindi ko na makaya ang kilig na aking nadarama. Para bang punong-puno ng mga pulang rosas ang buong sambahayan. Kinikilig na tulang sabi ni Marge. Biglang tumayo si Scott, nilapitan si Summer at ibinigay ang kanyang braso paanyaya sa dalaga na umangkla dito. Napakagat si Marge sa kanyang labi. Ay, kakakilig naman talaga. Dagdag na sabi ni Marge. Halata naman ang kilig sa mga mata ni Summer, ngunit mas ramdam ni Marge ang pagmamahal sa mga mata ni Scott para sa kanyang kaibigan. Habang nagbibiruan sina Marge at Scott, hindi naman mapakali si Summer sa kanyang kinauupuan. Diyos mio, ano ba itong aking nararamdaman? Ito na ba talaga, Lord, ang sagot sa pag-aantay? Parang sasabog itong aking puso sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko dito sa taong ito. Bulong ni Summer sa kanyang sarili, sabay sulyap sa katabing gwapong nilalang na nagmamaniho ng sasakyan. Medyo nagtataka ang magkaibigan noong papasok na sila sa gate na pinagdalhan sa kanila ni Scott. Namangha sila noong bumukas ang gate, nakita kaagad nila ang napakagarang dekorasyon. Iba't ibang klase ng mga bulaklak at maraming nakahilirang kulay puting lamesa na may nakalagay sa gitna ng bouquet of roses na kulay pula at puti. At ang mga upuan ay may green na ribbon. May kasalan ba dito, Scott? Hindi ba nakakahiya? Baka naman pagkakamalan kaming gate crusher nito, ha?
Nagtatakang tanong ni Summer. Nakita ng magkaibigan na may 3 lalaki na sumalubong sa sasakyan nila at binuksan kaagad ang pintuan kung saan nakaupo si Scott at Marge. Patakbong tinungo ni Scott ang pintuan kung saan nakaupo si Summer at ito mismo ang nagbukas ng pintuan ng dalaga. Grabe, sikat ka na pala talaga ngayon ha? Bulong ni Summer kay Scott noong makababa ito ng sasakyan at ngiti lamang ang itinugon ng binata. Sabay hawak sa kamay ng dalaga at sabay silang naglakad papasok ng garden. Wow, grabe naman ang ganda dito. Sino ba ang ikakasal? Tanong ni Marge sa lalaking nag-escort sa kanya, ngunit ngiti lamang din ang itinugon ng lalaki. Pinaupo ni Scott si Summer sa bandang harapan. Maya-maya pa'y inabot na rin ng binata ang siko ni Marge para paupuin ito sa tabi ni Summer at umupo na rin ang binata sa kanang bahagi ng upuan ni Summer. Inabutan ng inumin sina Summer at Marge ng isang nakangiting babae na maya-maya naman ay nagpasalamat ang magkaibigan. Bakit hindi ka binigyan? Gusto mo, share ka dito sa inumin ko? Bulong ni Summer kay Scott. No, I'm okay. Maiksing tugon ng binata. Scott, ang ganda-ganda naman ng bahay na ito, malamansyon. Napakaganda naman ng garden. Mayaman talaga ang ikakasal, ano? Grabe, ikakasal talaga ang tanong. Malay mo naman kung may birthday or binyag. Pairap na saway ni Summer. Saktong 7:00 nang tumayo si Scott at nagtungo ito sa munting stage doon. At nakita nilang may isang babae na medyo may edad na ngunit halatang mayaman ito. Grabe, siya siguro ang MC ng party na ito, ano? MC lang yan ha, pero parang siya ang ikakasal. Natatawang saad ni Marge. Napalingon si Summer sa bandang likuran at napakunot ang kilay nito, kaya bigla na ring napalingon si Marge. Parang nakita ko ang daddy. Biglang sambit ni Summer. Namalikmata ka lang, friend. Wala naman akong nakikitang daddy mo dito. Pero kung sakali man andito siya, hindi naman siguro imposible, hindi ba? Sabi mo nga, magkasosyo sila sa negosyo? Seryosong tugon ni Marge. Maya-maya pa'y may biglang tumawag ng pansin ng magkaibigan, kaya napabalik ang kanilang mga paningin sa munting stage ng garden na iyon. Sabay na biglang litaw ng iba't ibang kulay ng ilaw na nagpaliwanag sa lugar at nakita nila ang nakangiti at napakagwapong si Scott. Good evening, everyone. May I have your attention, please? Pasiunang sabi ni Scott. Today is the day na sana wag po akong mapahiya sa inyo. Dagdag pa ni Scott na may kasamang pagtikim, sabay tingin ng napakatamis kay Summer. Kunot noong nagkatinginan ang magkaibigan. Hindi malaman ni Summer kung ano ang naramdaman niya dahil sa titig na iyon ni Scott. Relax lang, friend. Bakit parang pusang hindi ka mapaihi dyan? Natatawang sabi ni Marge. Oo nga, parang hindi ako makahinga. Mahinang tugon ni Summer. Most of you knows already why we are here. Nais ko lang tawagin si Summer para samahan ako dito. Mahirap mag-isa nang nakatayo habang nakaharap sa inyo. Nakakabinging hiyawan ang umalingaw-ngaw sa pandinig ng dalaga. Biglang nanginig ang buong katawan ng dalaga. Namalaya na lamang ni Summer na hawak na ni Scott ang kanyang kaliwang palad. Can you please join me, my love? Napalunok ng laway si Summer sa tanong na iyon ni Scott na lalong nagpahiyaw ng mga taong naroon.
Habang itong si Marge nagtataka man sa mga pangyayari ay hindi na rin mapigilan ang kilig kaya tumayo na ito upang tulungan si Scott na itayo si Summer. Diyos ko, ano ba itong ginagawa mo sa akin, Alvin? Hihimatayin yata ako. Bulong ni Summer. Hoy, mahal na Rena, huwag kang mahimatay dyan. Baka pagising mo, ako na ang kasama ng hari mo. Sige ka, gusto mo yun? Malamang ayaw mo, hindi ba? Kaya umayos ka dyan. Sige, ihahatid kita doon sa iyong trono. Bulong ni Marge na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Scott. Thank you, Marge. May regalo ka sa akin. Nakangiting sabi ni Scott na may kasama pang kindat. Sige, gusto ko ay katulad mo ang ibigay mo sa akin, ha? Kinikilig na tugon ni Marge. Aray! Biglang nasabi ni Marge nang kurutin ito ni Summer sa kanyang tagiliran. Ay, okay pa pala ang babaeng ito, Scott, kasi nakuha pa talagang mangurot. Tara, ihatid ko na kayo doon. Dagdag pa na sabi ni Marge. Noong nasa munting stage na ang dalawa ay iniharap ni Scott si Summer sa kanya at tinitigan ito. Pakiramdam ni Summer ay malulusaw talaga siya sa mga titig na iyon ni Scott. Para po sa kaalaman ninyong lahat, si Summer po talaga ang unang lumapit at nagpakilala sa akin. Sa edad na 18 years old ay second year pa lamang po ako, dala ng kahirapan. At bago matapos ang taon na iyon, naging malapit kami ni Summer. Isang araw, narinig niyang kinakausap ko ang aking sarili na sana may 1,000 ako para makuha ako ng aking tiyahin papuntang Canada upang maging tagapitas ng mansanas. Kinabukasan po ay inabutan na ako ni Summer ng 1,000. Mayaman kasi sila kaya pinamimigay niya lamang ang 1,000. Nagkatawanan ang mga naroon, ngunit si Summer nanginginig na talaga ng sobra-sobra sa pagtataka kung ano itong ginagawa ni Scott. Kinapalan ko talaga ang aking mukha, tinanggap ko ang perang iyon kasama ng pangako sa aking sarili na tatanggapin ko ang perang ito, ngunit ibabalik ko ito sa iyo bawat sentimo ng kinikita ko nang dahil sa 1,000 ito. Summer, 11 taon ang nakaraan simula nang tanggapin ko ang 1,000 mo. Sa harapan ng maraming taong narito ngayon, ipinapaalam ko sa inyong lahat how much I love this woman. Can you be my girlfriend? Please be mine, Summer. Nagulat ang dalaga sa tanong na iyon ni Scott at bigla itong napayakap sa binata noong makita niyang may mga luhang dumaloy sa mukha ni Scott. I think I've always been yours since high school days. Umiiyak na rin na tugon ni Summer. Bumitaw si Scott sa pagkakayakap ng dalaga, hinawakan ang magkabilang pisngi at inangat ang mukha at masuyong hinalikan ito sa kanyang mga labi. Maya-maya pa'y nagsalita muli si Scott habang umiiyak pa rin. Now, gusto ko rin pong tawagin sina Mr. and Mrs. Erickson, sabi ni Scott. Nang laki ang mga mata ni Summer at napatutup ito sa kanyang bibig. Pati si Marge ay hindi makapaniwala sa mga pangyayari na biglaan sa kanyang kaibigan. Kasabay ng paglabas ng mga magulang ng dalaga ang pagtunog ng kanta ni Bruno Mars na Marry You. Sir, ma'am, alam kong alam niyo na po at nagpaalam na po ako sa inyo, ngunit sa harapan ng lahat ng kaibigan at kapamilya natin dito, nais ko pong hingin ang kamay ng inyong anak na si Summer Elaine Erickson. Nais ko po siyang pakasalan sa gabing ito. Umiiyak na tanong ni Scott. Taos puso naming ibinibigay ang nag-iisang anak namin sa iyo, Scott. Nang walang pag-aalinlangan dahil alam naming napakabuti mong tao at nakakasiguro kami na mapupunta ang anak namin sa napakabuting kamay na mag-aalaga sa kanya. Umiiyak na tugon ni Mr. Erickson.
Biglang lumuhod naman si Scott. Summer Elaine Erickson, can you be my Mrs. Summer Elaine Veneracion? Will you please marry me? Nanginginig ang boses na tanong ni Scott. Parang mawalan ng ulirat itong si Summer sa napakabilis ng mga pangyayari noong gabing iyon. Nanigas ang kanyang mga panga. Parang hindi siya makahinga, mabilis na sumaklolo ang kaibigan na si Marge. Inabutan nito ng tubig ang kaibigang si Summer. Oh, inumin mo na yan dali at magyas ka na. Wika ni Marge, sabay kurot sa tagiliran ni Summer na nagpabalik sa wisyo ng dalaga. Pagkatapos malagok ang tubig ay nanginginig na sumagot si Summer. Yes, I will marry you. Biglang napatayo ang matagal nang nakaluhod na si Scott at nagmukhang alalay si Marge ng dalaga dahil bilis rin itong nakapag-abot ng tisyo para sa dalawa. Pinahid ni Scott ang kanyang mga luha at pagkatapos niyon ay ang mga luha naman ng mapapangasawa ang kanyang pinunasan. Nashock si Summer nang makitang may papalapit na pari sa kanilang kinatatayuan. Love, ito ang ating engagement at kasal. Dahil ayoko nang mapalayo pa sa'yo, nais na kitang iuwi bago pa mag-umaga. Sige na, Father, umpisahan mo na po ang seremonya. Nakangiting sabi ni Scott, sabay rub ng kanyang dalawang palad. Puno ng tawanan at iyakan ang gabing iyon hanggang sa noon magbigay na ng vow si Scott. Hindi po ako naghanda ng aking vow to be fair to my wife. Wala po siyang kamalay-malay na mapapalitan na pala ang kanyang apelyido mula sa gabing ito. Love, matagal ko nang sinubaybayan ang iyong pagla-live selling. Marami kang napapasayang tao at isa na ako doon. Noong nakaraang taon pa ako nagpaalam sa iyong mga magulang na nais kitang pakasalan. Ngunit noong isang gabi lamang ng iyong live selling bigla kong naramdaman na iyon na talaga ang tamang pagkakataon at panahon. Kaya nagmine ako. Ang totoo, ikaw talaga ang minamine ko noong gabing iyon. At ang nangyayari ngayon, kanina lang talaga yan pinagpaplanuhan. Mabuti na lamang lahat ng mga tumulong sa atin ay mga magagaling isa pa. Pagkatapos kitang ihatid sa kondo kagabi, dumiretso na kaagad ako sa iyong mga magulang para ipaalam na ngayong gabi kita kukunin sa kanila. Nakangiting sabi ni Scott. Ikaw, Summer, ano ang masasabi mo sa bilis na mga pangyayari ngayon? Nashock po ako, Father. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napayuko na tugon ni Summer. Okay lang yan, love. Mula ngayon, itong garden at bahay na ito ay magiging iyo na. At ang kasal na ito ay partial pa lamang. Ibibigay ko sa iyo ang kasal na gusto mo. Nakangiting dagdag na sabi ni Scott. Napanganga si Marge sa ganda ng pangyayari sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkalipas ng 2 taon ay nagpakasal nga sa simbahan ang dalawa at tunay ngang isang napakagarang kasal ang binigay ni Scott kay Summer. I hope you don't mind if I say that I love you. Ang buhay nga naman, hindi talaga natin malalaman kung kailan ibibigay ni Lord ang taong para sa atin. Tulad nga ng sinabi ni Scott, na 3 klase daw ang sagot ni Lord. Yes, no, or wait. Kahit anong lakad at paluhod natin sa simbahan, kung hindi oo kaagad ang tugon ni Lord o kaya nag-no siya, ay hindi po talaga mapupunta sa atin ang ating kahilingan. Ngunit paano kung pag-aantay nga ang sagot ni Lord at dahil sa inis mo, dahil hindi ka pinakinggan, nagtampo ka tapos nakalimutan mo na lamang ang hinihingi mo, katulad na lamang ni Summer. Nakalimutan niya na si Scott dahil kinalyo na nga naman ang tuhod niya sa kakalakad paluhod sa Baclaran Church. Ayun, nainis siya kay Lord.
Noong makapagtapos sa pag-aaral, imbis na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama, mas pinili nito ang pagla-live selling. Kung ano-ano na nga ang kanyang mga binibinta. Ngunit mabuti na lamang din na ginawa niya yun. Ayan, may nag-mine tuloy sa kanya. At ang miner pala ay ang kanyang hinihingi kay Lord na nakalimutan na lamang. Mabuti na rin at marunong tumupad si Lord sa kanyang pangako. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pakikinig sa kwentong ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, paalam!